Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Ilang oras bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, palasyo nagbigay ng pasilip sa paghahanda ni PBBM. Sona ng Pangulo, tinatayang tatagal daw ng halos 1.5 oras. Ilang mga mambabatas ngayon pa lang nag-abiso ng hindi dadalo sa sona ng Pangulo mamaya. Para raw sa milyong-milyong Pilipino na bumoto sa kanya, Vice President Sara Duterte hindi magre-resign sa kabila ng kinakaharap na impeachment. At 3 napaulat na patay sa bagyong Quiapo at Habagat. Kahit wala ng bagyo, babala ng Pag-asa, mag-ingat pa rin sa biglaang malalakas na ulan. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa This has been my guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, malupit. Nagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagkainitan ang mga pulis at ang grupong bayan na nagsasagawa ng kilos protesta sa may Commonwealth Avenue. Magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan? The 28-day challenge starts. Budget for pre-higher education. They are If she drops the in the data of the last year. Balikan natin maya-maya si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Bago ang State of the Nation address mamayang hapon, nagbukas muna ang second regular session ng 20th Congress. Sa Senado, ilang mga mambabatas ang nagsabi na hindi raw sila dadalo sa SONA. Magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, sino-sino yung mga senador na hindi raw dadalo mamaya sa SONA? Babalikan din po natin mamaya si Merimon Reyes. Samantala, mula sa flood control scandal hanggang sa problema sa kuryente at mahal na bigas. Balikan natin ang mga binanggit ng Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation address noong nakaraang taon. Magbabalita si Mon Gualvez. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon, nagbukas ang investigasyon sa malawakang anomalya sa flood control projects. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kasabay nito ang panawagan para sa pagkakaisa para magkaroon ng pagbabago. At huwag tayong matakot, huwag tayong titiklop, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino.
Hindi rin nawala ang mga pahayag patungkol sa mga pinangako at ginawan ng paraan daw na pagbaba ng presyo ng bigas. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Ganon din ang pagtulong sa mga magsasaka. At para sa susunod na ating salinlahi ng mga magsasaka, tiyak na magiging kanila na ng tuluyan ang lupang sinasaka nila. Kasalukuyang pinabibilis ng DAR ang pamamahagi ng mga CLOA at ng mga e-title, pati na yung mga COCROM bilang patunay na wala ng utang ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Noong nakaraang taon, nabanggit na rin ang mataas na singil sa kuryente na hanggang sa ngayon nananatiling problema sa bansa. Naririyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damandama ng bawat Pilipino. Kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Iimbestigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. Pati ang sektor ng kalusugan, tuloy-tuloy-an niyang pagbabago para matulungan pa ang mga pasyente. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Dahil bayad na ang bill ninyo. Aminado na noon pa man ng Pangulo, kailangan pang galingan at bilisan ng pamahalaan pagdating sa mga programang aalalay sa mga mamamayan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay. Kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Balikan po natin si Mobile Journal, Ivan Tarinque, sa mga rally sa Commonwealth. Ivan, kumusta ang sitwasyon? Cheryl, maaga pa nga lang mahigpit na yung seguridad dito nga sa may Commonwealth Avenue. Dito nga sa likuran ko, makikita nyo yung pila ng mga kapulisan na naka-standby dito nga sa isang designated area. Dito yan sa may harapan ng St. Peter Parish sa may Commonwealth Avenue. Ayon sa PNP, nasa 21,000 yung kanilang i-deploy para nga sa SONA ngayong araw. Kanina, nagtipon-tipon naman yung ilang mga grupo sa PhilCOA dito pa rin sa kabaan ng Commonwealth, miyembro ng bagong Alyansang Makabayan sa Kaudong Tagalog na nagmula pa sa Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Meron silang mga dalang placard at effigy bilang pagtutol sa kinikilalang issue laban sa administrasyon. Kanina rin nagkaroon din sila ng girian laban o kontra sa ilang mga miyembro ng mga otoridad dahil matapos silang subukan i-disperse kaninang umaga dahil wala raw permit at hindi sila pinapayagang magdaos ng programa
doon. Sa kabila nito, no, ayon naman sa PNP, nananatili namang walang threat na silang nakikita sa mga oras na ito at talagang patuloy na kanilang binabantayan yung mga seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa. Dahil nga dito, Cheryl, no, ay inaasahan din na mas bibigat din yung daloy ng trapiko dito sa may Commonwealth Avenue. Kaya naman pinapayuhan yung ating mga motorista na humanap muna ng alternative routes para hindi ma-stuck or hindi maipit dito nga sa kahabaan ng Commonwealth pag nagsimula na yung SONA. Cheryl, sa mga oras na ito, no, inaasahan natin na yung mga grupo na nagkilos protesta sa may Philcoa, darating yan dito sa may designated rally spot sa may harapan ng St. Peter Parish at inaasahan nga na pasado 1:00 ng hapon magsisimula sila magmarcha papunta dito. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Balikan natin si Mobile Journal Merimon Reyes na nasa Senado. Merimon, sino-sino yung mga senador na hindi dadalo mamaya sa SONA? Cheryl, mga minority bloc senators ang nagpahiwatig na kanina na hindi sila pupunta sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon. Kabilang na dyan si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na kine-question daw ang demokrasya ng bansa. May erosion daw ng democracy at tulad niya, nakaitim din karamihan talaga sa mga minority senators. Sa sinasabi ni Senator Alan, ito raw ay isang pamamaraan ng kanyang pagpoprotesta. Pero hindi pa naman daw napapag-usapan ng lahat ng minority senators kung yung iba talaga ay hindi pupunta o pupunta. Samantala, itong si Presidential Sister Senator Amy Marcos, sinasabi hindi rin daw siya pupunta tulad last year at dahil nagsasawa na raw siya, nauumay na raw siya at mabigat daw yung kanilang kalooban ng mga minority senators dahil nakikita nilang pinakakasuhan daw, pinakukulong daw yung mga kapwa nila senador. At kaya rin daw nakaitim itong si Senator Amy, ito raw yung slogan niya na itim, itama raw ang mali. At tulad last year, nakaitim siya, ngayon din daw nakaitim din siya. At tulad niya, ang alam niya rin daw si Senator Loren Legarda, maging itong magkapatid na si Senator Piat Alan, mga hindi dadalo mamaya. Sinasabi ni Senator Alan, sa TV na lang daw siya manonood. Si Senator Robin Padilla nagbanggit din na may appointment daw siyang natanggap supposedly ngayong araw na ito at makikinig na lamang daw siya sa radyo. Sherry. Ano ang update sa ginawang session kanina dyan sa Senado? Cheryl, sa pagbubukas ng regular session, sa naging message ni Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi niya na 5 raw na pangunahing usapin ang tututukan ng Senado. Yan ang mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, ang mahal na singil sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon, pati ang kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. At ang mga priority daw nila dito, mga amendment sa rice tariffication law, yung ginhawa bill kung saan tataasan na ang take-home pay ng mga manggagawa, ang ERC strengthening bill, pati ang pagsisiguro na maaayos ang mga infrastruktura, yung mga proyekto sa mga susunod na taon at dekada. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes. Formal na rin binuksan ng Kamara ang ikalawang regular session ng 20th Congress ngayong araw. Kaugnay niyan, magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano-ano naman yung priority bills ng Kamara sa pagbubukas ng second regular session? Rin kanina nga sa pagbubukas ng ikalawang regular session dito sa Kamara, isa sa mga pinunto ni House Speaker Bogie D ang pagkakaroon ng online protection at kanina rin ay nagkaroon ng interview kasama si Majority Leader Sandro Marcos kung saan talagang iginiit niya na napakahalaga ng safe spaces hindi lamang para sa mga kabataan kundi para sa lahat ng mga Pilipino. Bukod pa riyan, inaasahan din natin na may sasabatas nga o matatalakay mismo sa Kamara yung pag-reject doon sa fake news or kaya disinformation na nais pa rin ipagpatuloy ng mga mambabatas natin dito mismo sa House of Representatives para nga simulan ang second regular session. Cheryl. Kumusta ang paghahanda sa Kamara para sa SONA mamaya at ano yung mga gusto at inaasahang marinig ng mga mambabatas mula sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Cheryl, so far sa pag-iikot natin dito sa premises ng Kamara ay napansin natin na marami-rami na yung tao at this hour at talagang tuloy-tuloy ang nagiging paghahanda na ginagawa mismo ng Kamara para masiguro yung seguridad ng bawat dadalo dito. May ilan na tayong nakitang mga mambabatas na pumasok na rin dahil nga nagkaroon din tayo ng morning session kanina at para sa kanila talagang gusto nila ay makita mismo yung magiging developments pagdating pa doon sa
ilan sa mga priority bills na nabanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod pa riyan, gusto rin nilang mapakinggan kung ano nga ba yung mga giging developments pa pagdating sa mga issue tulad ng flood control, pati na rin yung mga amendments o measures na maaaring gawin pagdating sa pagsasaayos ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil kung maaalala ay naging malaking usapin din talaga yung inflation, pati na rin yung naging epekto mismo ng oil crisis sa ating bansa. Nakita nyo na ba dyan si Congressman Martin Romualdez? Cheryl, kanina nung pumasok tayo doon sa loob mismo ng plenary session ay hindi natin nakita si former House Speaker Martin Romualdez, pero hindi pa rin natin makuha yung confirmed information kung dadalo nga ba siya dahil mamaya ay may talumpati naman si Pangulong Bongbong Marcos kung saan imbitado nga rin itong si Romualdez. Pero so far, si Martin Romualdez, maging yung mga Dutertes na mambabatas ay hindi pa natin nakikita rito. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Samantala, parehong bumaba ang bilang ng nagtitiwala kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Base ito sa tugon ng masa survey ng Octa Research. Sa ginawang survey noong Hulyo, nabawasan ng 5% ang trust rating ni Pangulong Marcos. Mula sa 54% noong Marso, naging 49% na lang yan. Mas malaki naman ang natapyas kay VP Sara na umabot ng 8%. Baligtad naman yan sa performance rating. 8% ang nabawas kay PBBM na naging 47% mula sa 55% noong Marso, habang 5% ang ibinaba na sa numero ni VP Sara. Mula 50%, naging 45% yan. Ilang oras na lamang muling haharap sa publiko si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ika-5 State of the Nation address. Ano nga ba ang dapat nating abangan sa report ng Pangulo? Pag-usapan natin yan, kasama natin former presidential spokesperson, Attorney Edwin Lacerda, live dito sa studio. Thank you for making time. Thank you for coming. Okay, balikan muna natin. Puntahan muna natin yung the big picture, Attorney Lacerda. Bago natin talakayin yung aasahan natin o gusto nating marinig mamaya sa SONA, i-assess muna natin yung kalagayan ng Administrasyong Marcos po ngayon. Sa tingin ninyo, nasa tamang direksyon ba ang kasalukuyang administrasyon at gaano kalayo na yung narating po nito sa mga pangakong ibinigay niya mula noong 2022? Well, medyo marami siyang ginawang pangako, pero mukhang medyo mabagal ang kanyang accomplishments. No? Pero in terms of the direction, tama naman yung direction, except nga itong taon medyo, tulad ng sinabi mo kanina, medyo magulo. Both political and also global tension. Di ba? Politically, yung impeachment, bumalik, di ba? Tapos, ang gulo sa Senate leadership. Yes. On the business side naman, on the economy, tinamaan tayo ng America in away ng Middle East. No? Yes. So, both economic and corruption issues, accountability and economic problems, inflation and corruption, that's why ito yung dalawang pinakamataas na issue ngayon sa atin. Una muna yung corruption, di ba? Maraming galit since last year pa. Pero nung pumasok itong gulo sa Middle East, nadagdagan ang problema dahil problema ito ngayon ng mahal ang bilihin, mahal ang gasolina. So, double whammy sa kanya. Yes. Pero to the credit of the Marcos administration, mukhang naayos yung sa gasolina, the supply of gas, of fuel, medyo na ibsan na yung problemang yan. Now we're going back to, but still marami pa rin problema, mataas pa rin ang pressure. It will take a while for the prices to go down. That's why the inflation is still high. Pero ito namang sa political, magandang nagawa ni Pangulong Marcos. He was able to wrest control of both houses. Importante yun sa your political direction, your political agenda, that you have control on both houses. So ngayon, kaaliado si Sherwin Gatchalian at saka si Bogie D. So we're expecting whatever legislative agenda meron siya, matutuloy yun. Natutuloy pa rin. Balikan ko lamang po itong mga naging hamon, yung nabanggit nyo, yung gulo sa Middle East, presyo ng langis natin, sunod-sunod na kalamidad. So, pwede bang masabi na
sapat ito sa tingin nyo na itong mga hamon na ito para sabihin ng administrasyon na sorry medyo bumagal lang ng kaunti kasi ang daming factors na nangyari, external factors lalo na. Pwede, pero siyempre it's always going to be a projection of what we have done and the challenges that we have faced. Yan ang prating and how we hurdle the challenges. Siguro may pagyayabang pa rin, magyayabang ng konti o at least sasabihin ni Pangulong Marcos kung anong nagawa niya in spite of. Kasi kailangan talagang bigyan ng pag-asa ang ating taong bayan. You cannot say, do a SONA na it's all bad news. Siyempre, there's always going to be a silver lining. For instance, yung Pax Silica, yung sinasabing malaking papasok. So ito mga impeachment is an issue which is not kay Pangulong Marcos pero kay VP Sara na medyo based on the Octa survey, kung susundan natin yan, nakatama sa trust rating. By the way, between a performance and a trust rating, mas mahalaga ang trust because it's harder to recover kapag bumagsak ang trust rating mo. Mas malaki yan yung tiwala ng taong bayan sa ating mga pinuno. Ang performance kasi, pag gumanda yung economy, okay na kaagad. Diba? So, yun ang mukhang ano naman, we're going the right way, direction. Huwag lang sana maudlot na uli. Which is beyond the control of this government. For instance, itong Iran na gulo, President Trump we don't know what's happening there. We're all just watching them. But we're affected. Yes. Doon sa malaking epektong yan, yung pagtugon po ng pamahalaan. Siguro ngayon, Attorney Lacerda, hindi mo maiaalis na siguro kahit anong tugon talagang may maririnig kang reaksyon yan mula sa taong bayan. Ang tangi na lang sigurong dapat gawin ng pamahalaan ay to do their best. But are they doing their best? Sapat ba yung mga pagtugon nila? Kagaya nun, bumababa na yung presyo ng langis, then ito. Tapos, ito pa yung tariff. Pinatawan pa tayo napakataas na tariff. Yung mga ayuda system ng pamahalaan, is that good enough? Nararamdaman nga ba? These are ideally you shouldn't be doing that kasi it's really very short term Pero at saka you cannot sustain that for a long time. Pero yan ang kailangan ng gawin ngayon because the needs of the people are really immediate It's the rise in prices. Wala namang, ito kailan lang tumaas ang sweldo ng NCR pa lang, yung 85 pesos. So, kailangan gawin ng Pangulo yung mga short-term solutions, di ba, like providing aid. It's not an ideal situation, but it shows they know how to respond. Diba? May mga panawagan na subsidies is very, very important, lalo na nung panahon ng kagipitan. And ang maganda sa ating gobyerno, napapakiusapan ating mga business people na to increase prices. There's a good cooperation between the private sector and government appears to be having their way. Will it be enough? There will always be people who will say na kulang pa yan. Pero nakita mo naman sa survey, depende kung anong survey titingnan mo, ito sa latest, medyo hindi ganung kalakas ang tama kay Pangulong Marcos. Because, but although lahat sila below 50 na, hindi na sila majority. Pero expected ba yon sa ganitong nangalahati na po, mahigit kalahati na sila sa kanilang term? Alam mo kasi, hindi ito pangkaraniwang panahon Si Pangulong Marcos should be enjoying na legacy building na siya dapat. Pero you still have impeachment which ang sabi ng tao, late na yan. 2 taon lang, next year, election na. Whether you like it or not, next year, ang tingin dyan, campaign season na yan kahit na hindi pa official. So parang sinasabi na, hindi nakakapag-build ng legacy si Pangulong Marcos sa dami ng problema ngayon. But I think he's going there. May hirap lang, dapat ayusin niya talaga ang issue ng corruption, which is a very big factor because both political foes and allies are involved in the flood control. We haven't seen any major resolution. Kaya patuloy pa rin, it's a Damocles sword hanging over his head. At siguro, Attorney Lacerda, yan ang isa sa pinaka-hihintayin talaga ng taong bayan mamaya sa SONA. Okay, ito ang ika-5 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin nyo, gaano ito kahalaga doon sa natitirang 2 taon na lamang niya? At ano yung mga
dapat na siguraduhin niyang kasama dun sa kanyang, sabi, aabutin daw ng halos 1.5 oras ang kanyang magiging Wow. SONA speech. Alam mo, ang isang pangarap ng isang Pangulo, always, at the end of his term, ang sasabihin niya that I left the country better when I found it. Yan ang challenge kay Pangulong Marcos, kung na is the country better off this year or maybe at the end of my term. Yan ang nag-iisip niya ngayon eh. That's why iniisip niya, how do we improve the lives of the countrymen? Kaya very, very targeted, very, very specific kung anong gagawin niya. There are may mga controls na doon para pagandahin ang ekonomiya. Like ngayon, lalabas ulit ang gastos natin sa infrastructure. Kaya bumagsak ang economy natin dahil wala tayong public infrastructure. Ngayon, dapat magsiguro, Secretary Vince Dizon should, and I heard na by third quarter, gaganda ang ating ekonomiya because mas malaki ang labas ng pera sa infrastructure. Yung mga dapat gawin ng pamahalaan, I am very sure alam nila ang dapat nilang gawin. It's a question of timing. At saka doon natin malalaman kay Pangulong Marcos sa natitirang 1 and 2 years na lang or less than 2 years, ano ang mga plano niya. At yan, dapat mas targeted. Improving the lives of the people. Kasi whether he likes it or not, may political color na yan. Everything that he does from here is to improve his numbers, the welfare of the people. Yun talaga yan. Kaya I expect a lot of talk about jobs, economy, investment, di ba? I don't know. He will have to talk about yung pangako niya sa flood control. Yes, oo. Anong nangyari? So, what is the one soundbite na Anong nakikita nyo doon sa magmula nung huling SONA at ngayon na tingin nyong i-highlight niya pagdating sa usapin ng flood control? Kasi meron ba? merong mga kinasuhan. Siyempre, ang kontrasona ng minorities, kami ang kinakasuhan nyo. But depende nga yan kung ano mga ebidensyang nakalap ng ombudsman. Kasi sa totoo lang, wala na sa kanya. Nasa kay ombudsman, which is an independent body. Pero sana, kasi ang problema nung umpisa, remember the flood control na nag-umpisa yan sometime in October or September. So, ang daming sinasabi ng gobyerno, by this and that date, may makakasuhan na, may this and that, may makukulong. Ang nangyari is, we have a term for this, they overpromise but underdelivered. Yun ang problema itong government na to dahil ang dami niyong sinabi pero at the end of the day, wala pa kami nakikita. Sino lang ba ang nakulong? Si Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, Senator Villa also, but he's no longer an incumbent. So, nasaan yung mga malalaking Secretary isda? Bonoan na Secretary magiging Bonoan, state witness magiging pa. state witness pa. Pero wala pa siyang nasiguro kung mayroon nang inilabas, I think Attorney La Giordano, na may sinabi na nga, talagang isiniwalat na malaki, kahit na wala pang mangyayari, pero may statement na salaysay na inilabas si Secretary Bonoan. Baka isa yun sa pwedeng malaking laman ng kanyang SONA, pero wala. Ang maganda sana, magandang malaking laman sana kung nahuli si Saldico at naiuwi. Because siya yung talagang one of the mastermind eh. Tapos yung, of course, yung kaso na sinasabi kay former Speaker Martin Romualdez na hinahanap nyo kanina. Preliminary, oo. Mukhang hindi naman siya pupunta. Correct. Pero yung ginawa ng ombudsman, preliminary investigation, yung sa nung last Friday, inilabas Correct. yun na balita. Pero yun ba ay sapat na? Yun Parang yung sinasabi, sinasabi, hinabol lang. whenever you make an announcement, dapat may laman, dapat may kaso. Pero it's really medyo mabagal ang anunsyo sa flood control. Maybe that's one of the reasons why para to let people set aside muna kasi may impeachment. Now highlighting impeachment. But yung dalawang yan, katuwang yan kasi both are corruption issues. So hindi mo maaalis nga nasabihin ng tao na bakit si VP Sara lang ang hinahabol niya, nasa itong mga to. So there is parang kulang pa. Kung talagang justice is blind, kung wala kayong kinikilang aliado o ka-aliado, dapat lahat yan ilabas. Which is what the people have been expecting last year pa. So doon ang malaking question mark. Ano ang magiging sagot ni Pangulong Marcos sa kanyang statement last year na mahihiya naman kayo? Sino ang mahihiya ngayong taon? Ayun, yun yung dapat nating hintayin. Yung impeachment,
although separation of powers, pero mention kaya yon hindi siguro ng Pangulo about the impeachment? Normally, if you will respect the separation of powers, na sinasabi wala kaming kinalaman dyan, baka hindi niya mention, pero ang hirap eh. Kasi nasa gitna ng yung impeachment was filed, yan ang mainit na topic ngayon. Siguro baka Pero di ba dapat wala nang pakialam ang Pangulo doon? So, theoretically. oo. So we'll see kung i-mention niya. Well, it is an accountability mechanism. We're calling to account our our officials. So, but the problem there, if you mention impeachment, you have to mention also flood control. So, most likely thing, he may have to resolve the issue of flood control. He has to say something about it. Yung impeachment, para to be fair, politically, wala siyang kinalaman. He might mention 1 or 2 lines or even not discuss it at all. But that will be, magtataka ang tao, napakalaking issue, hindi kayo nagsalita. Kung walang masasabi masyado sa flood control, paano babalansihin yon ng Pangulo? Ano kayang ipangbabalanse niya? Ay, kailangan kailangan Hindi may pwedeng masabi siya. hindi. Hindi pwedeng hindi. That's the elephant in the room. Hindi yan pwedeng hindi mong ma-mention kasi nga, ang dami niyong pinangako within the last year and up till now. Siya pa nag-tweet, remember? Siya nag-tweet na nahuli na si Saldico. Yes. Di ba kailangan lahat yan mailabas sa publiko? Because ang tawag sa SONA, ito ang aking state of the nation. Anong kalagayan ng ating bansa ngayon? Is the country better off last year? This year than last year? Ba yung mga ganong klase mga tanong? Kasi you have to provide ano ang state of the nation natin. Paano nga niya babalansihin? Anong may pagyayabang niya pagdating sa flood control, Attorney Lacheda? Kung ikaw, nasa tabi pa rin niya part of his administration, boss, parang ito pwedeng tanggalin or ito dapat ipasok or paano nga para... Kasi inip na ang taong bayan eh, diba? Frustrated na parang baka yung tipong, ano ba yan? Pinagyabang pero wala naman kaming naramdaman. Or asa na yung mga big fish, iilan pa lang. Pagdating sa contractor, iisa, Discayas. Ang solution talaga dyan, nagsampa ng kaso. I mean, knowing that there is going to be a State of the Nation address, when I promised last year that many promises I made that may makukulong, people will be held accountable, dapat noon palang pinaplano na yan. Dapat, sir, we have to file cases already because we will be asked during SONA. Right now, hindi ko alam anong sasabihin. He can only mention token arrest. But even then, if you mention the arrest of Senators Marcoleta and Jinggoy, babalik yung hinahabol lang yung mga kalaban nyo. Ang mga kaalyado nyo. Na merong kaso na lumabas sa Blue Ribbon. Nasaan? Hindi nyo nasaan. He may also talk about reforms in the budget process, reforms in the law. The priorities, he will emphasize ano ang priority ko ngayon. Kasi for every SONA talaga, after that, budget na ilalabas niya ano ang priority ko for the next year. Yan ang ilalabas niyan, sigurado. Investments, improvements on health, improvements on public service, and marami siyang masasabi. Sa totoo lang, marami siyang masasabi. It's a question of priorities. Kung anong mas sexy, kumaga, for lack of a better word, kung anong mas sexy na pwedeng pagyabang. Speaking of investment, pero medyo controversial, yung na-mention nyo na kanina, the Pax Silica, no? Na sinasabing napakalaki nito na maitutulong sa bansa at ikarsasama. Yun yung makikita mo pag nakita nyo yung mga articles about it and also yung mga tumutulig sa pero may sinasabing it will create a lot of jobs. Paano dahil ma-mention kaya ito pero ma-address kaya yung pangamba ng mga tao pagdating sa kalikasan? So water resources din po natin. Ayun. Malaking bagay ang Pax Silica, no? as a project in and of itself because it will introduce a lot of technologies to the country. Ang problema natin, kaya tayo tinitingnan ng Amerika dahil we have all the minerals necessary for technology to go forward. Ang problema natin, we just extract it, miminahin natin at pinapadala kaagad sa labas. China, Indonesia, whatever. Ang idea ng Pax Silica is we extract the minerals tapos tayo na rin ang magpa-process para we go up the value chain. In addition to that, yung technology, yung AI, ang malaking pinakamagandang economy na pumasok sa atin is the creation of the chip
paano gumawa ng chips, no, or what you call the fab plants. Yun may idea din. Pero wala tayong ganong ability. So, for us to really prosper, dapat magbigay ng technology transfer ang mga Amerikano rito. So, on the data centers hyperscale, ang issue dito talaga yung sinasabing kulang sa power, kulang sa water. I am full disclosure, I used to be a director of a hyperscale data center. It's possible to do it. You don't need to use potable water. Pwedeng ganon. You have to, if necessary, build your own power, substation. Pwede yan. Pero ang problema, wala tayong nakikita ang plano. Ako, I've seen it. It's doable. Pero ang problema, gagawin mo ba lahat yan in one area, which is a security issue, ha? Because ang tingin ng China, it's a security issue. It's not just an investment issue. Kasi it's supposed to be, parang may tulong, it can become apart from investment, apart from economy, pwede rin magamit din sa security, sa military. So if yan lahat nasa isang lugar, it can be a single point of failure. From a security perspective, if the China decides this is a threat to us, it can be a single point of failure. So, pero ang kailangan mo lang talaga, ayusin mo talaga at mag-negotiate tayo ng magandang it's not porke nandito investment. Okay na, hindi. Dapat mag-negotiate tayo na tayo mismo ang Pilipino ang makikinabang at hindi lang ang mga Amerikano. So we have to be really careful. Talagang magaling dapat ang sasala niyan yung mangyayaring framework agreement come November. Yes. Well, sinasabi yung balita na kaya tayo pinatawan ng tariff na ganito kataas kasi parang pressure sa atin ng US para sa darating na pagpipirma ng framework agreement. Naglolokohan tayo niya. Di ba? Parang we are your allies and we are one of your closest allies and then you impose that without even informing us. Di ba? Di ba kailangan may negotiation yan, di ba? So it's really, kung yan ang magiging nila, kung yan ang magiging pressure point nila, that doesn't make sense. We won't benefit from a Pac Silica project where magiging lang tayo, taga low-end value tayo. It won't improve our semiconductors, it won't improve our AI capabilities. So dapat maayos yan and we should not back down. They need us more than we need them. Diba? Kaya kailangan, and we're not, we have the capability. The US companies, hyperscalers, are looking at Southeast Asia kasi ang Singapore, nag-moratorium na, hindi na pwede mag-build ng hyperscale data centers. They look at other countries. We have very good power. I mean, our land, water, maganda yan. It's just a way of using water and our power. Kulang tayo ng power. May renewables. Ang problema sa renewables kasi ganito. The hyperscale data centers, they require renewable energy. Hindi yan, ang problema natin, nawalan tayo ng renewables kasi may isang congressman, hindi pala nag-deliver sa kanyang mga pangako na renewables. So, kaya sinisingil siya ng Department of Energy ngayon. Yung roadmap natin for our renewable energy, nagka-problema because that particular guy, fellow, did not live true to his promise. So that's one of the concerns. But we are very advanced in our renewable energy and also to create more battery na pang-store ng mga renewable energy. We have, magandang natin, we have good prospects, but we need to negotiate to our advantage. Huwag porke Amerikano nagbigay, they'll just subo lang sa atin, take it or leave it. Okay, Attorney Lacerda, 2 taon na nga lang po ang natitira kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan. Ano yung pinakamahalagang kailangan pagtuunan nila ng pansin? Kaya pa ba talagang may iwan na markadong legacy ang administrasyong ito? Ang kanyang pag-asa is to improve the economy, which is medyo may hirap because there are variables na hindi natin kontrolado. But we can control the public infrastructure. Pataasin ang ekonomiya because of public infrastructure. Maganda, may investments pa rin naman pumapasok sa atin . Lalo na right now, nakikita nila mukhang seryoso ang itong administrasyon na ayusin ang corruption. Nakikita rin ng foreign investors na medyo matino na ang budget natin, the budget process, magiging transparent. That's a sign of confidence na kapag nakita maayos, wala nang lokohan ito. So those are the things that it's the institutional mechanisms that have to be put in place again. Yung mga reform, dapat noon pa ginawa yun.
But ngayon, ginagawa na ni Pangulong Marcos and his allies. There's still hope. May isang taon, this next quarter, ang expectation, gaganda ang GDP natin. But the ultimate question kay Pangulong Marcos, magiging mas mapayapa, mas maayos ba ang buhay ng pamilyang Pilipino? That's a question that he will answer this coming SONA. At tayo rin, mga Pilipino, sa pakikinig natin, paano natin dapat makinig at yung role din nating taong bayan sa pagtulong sa ating bansa para umangat. Yes. There are two things that we have to do. We have to continuously speak truth to power. Punahin natin kung kailangan punahin. Pero we should also do our share din. Kasi the nation can only be as strong as its people. Kung tayo ay lalamya-lamya, walang mangyayari. Pero kung tayo ay mapanuri, we are calling our government officials, do better because it's for us also. Then they will respond, lalo na may accountability mechanisms tayo in place. I believe may 2 taon pa na para pakita ni Pangulong Marcos to prove and to leave a lasting legacy na hopefully that he will leave the country better than we found it. Marami pong salamat for making time. Thank you, Attorney Edwin Lacerda. Susunod, sa mismong araw ng SONA, PNP lalo pang naghigpit kasunod ng napaulat na pagsabog dulot ng IED malapit sa gusali ng Department of Justice. Ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos tatagal daw ng 1 oras at 20 minuto. Palasyo, nagpalabas din ng achievements ni First Lady Liza Araneta Marcos ilang oras bago ang SONA. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Higit 20,000 pulis ang dineploy para sa ika-5 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kagabi pa lang, mahigpit na ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa. Magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano ang mga last-minute security preparations ng PNP para sa SONA? Yes, Sherry, kaninang umaga nga ay sinundan natin ang sinagawang inspeksyon ni PNP Chief General Jose Melencio Martates sa ilang mga pangunahing areas kung saan nga ay nakadeploy ang mga kapulisan. Kaninang umaga, nagsimula sa People Power Monument habang sinundan naman ito ng Command Center at ng Action Center sa PCPD kung saan doon na nakikita, Cheryl, yung mga nangyayari on the ground sa pamamagitan ng isang live feed. So doon na nagsama-sama yung mga regional units pati na rin yung ilan sa mga supporting units upang magbantay nga sa mga nangyayari sa mga key areas dito sa at mga apektadong areas para sa sinasagawang SONA. Cheryl, pagdating doon sa last minute preparations, sabi sa atin kanina ay hindi masasabi nga last minute yung mga preparasyon, ngunit ito ay nailatag na nga ay maaga pa lamang. At kabilang na nga dito yung kanilang deployment. Kanina nung nakapanayam natin si PNP Chief Nartates ay nasa 24,000 daw ang nakadeploy na kapulisan upang magbantay nga dito sa mga kilos protesta at sa lahat ng apektadong area, particularly dito sa Commonwealth Avenue. At yung ating CDM or yung Civil Disturbance Management, yung sila yung magbabantay dito sa mga nakikilos protesta ay nasa around 13,000. At sa ngayon, nagtulong-tulong na rin daw ang iba't ibang commanders ng iba't ibang mga regional units ng kapulisan. At meron na rin tayong mga forces mula sa Region 3, Region 4A, pati na rin sa Cordillera. Kanina, sabi sa ating ni PNP Chief ay nananatiling maayos naman daw ang preparasyon at nakikita nila on the ground at sana daw ay magtuloy ito hanggang mamaya, Cheryl. May untoward incidents na ba ang naitala? Cheryl, kaninang umaga ay nakatanggap tayo ng ulat na mayroong sumabog na IND or improvised na explosive device sa Department of Justice alas 12 ng madaling araw. At wala naman daw reported casualties, ngunit kinumpirma ito na nangyari bandang 12 a.m. nga kanina at sa ngayon ay investigahan na ito. At pagtapos nga niyan, Cheryl, hindi lamang sa DOJ,
kaninang umaga ay meron din nga nakuha IED sa Senado. Bandang alas 8 yan ng umaga kanina. Ang na-recover ay isang 90 battery, plastic clock at isang plastic jar na naglalaban ng kulay brown na pulbura na suspected na isang explosive material. Sa ngayon, Cheryl, ayon din kay PNP Chief Nartates kanina, ay yan ay iniimbestigahan na. Hindi patukoy kung sino ang nasa likod nitong pag-iwan ng IED. Ngunit kanila nga tinitignan na malaki or mataas ang posibilidad na may kaugnayan daw itong dalawang IED na nakuha mula sa Senado at sa DOJ. At sabi doon sa report, meron daw mula sa sa Senado na sumigaw na may bomba. Kaya naman agad daw na rumisponde ang kapulisan kaugnay nga nitong pagsigaw na meron nga daw suspected na bomba sa premise ng Senado. Bukod din dyan, Cheryl, ay meron din tayong 6 na nahuli or arestado dahil naman sa vandalismo. Sa ngayon ay kinukumpirma pa natin kung membro ba or kikilos protesta ba itong mga nahuli. Ngunit itong 6 na ito ay nasa custody na ng mga pulis. Cheryl. Ano ang sagot ng PNP sa batikos na overkill ang seguridad para sa SONA? Yes, Cheryl, kanina nga ay tinanong natin itong si PNP Chief Nartates kung overkill nga ba yung mahigit 20,000 na deployment ng mga pulis para sa pagbabantay nga dito sa kilos protesta, kagaya ng pahayag nga ng grupong bayan, ay sabi ni PNP Chief Nartates, hindi daw ito overkill dahil kung tutusin nga daw ay kakaunti pa yung deployment kumpara daw sa 230,000 na PNP personnel nationwide. Pwede daw sana itong i-utilize kung kinakailangan to ensure the safety and the security. Ngunit kung makikita natin, Cheryl, no, nasa 20,000 lamang yung kanilang i-deploy kaya hindi niya masasabing overkill daw. Ngunit ayon din kay Nartates ay mas mabuti na raw na maximum security na mas marami kaysa daw na kung kakaunti at magkaroon na ng kaguluhan ay hindi nakahanda ang mga pulis. Kaya hindi daw ito overkill, Cheryl, ngunit isang masugid at mahigpit na paghanda para nga dito sa ikalimang SONA ng Presidente. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. 1 oras at 20 minuto, ganyan daw ang inaasahang tagal ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos base na rin sa isinagawang rehearsal. Magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Cheryl, nagsagawa nga ng final preparations kagabi si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ikalimang State of the Nation address mamayang alas 4 ng hapon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, base sa rehearsal sa itatagal ng 1 oras at 20 minutos ang SONA speech. Pero magbabago pa raw depende sa bagal o bilis ng delivery. Nariyan din ang magiging reaksyon o palakpak ng mga bisita sa plenaryo. Sabi nga rin ng Pangulo, up to the last minute, kahit 1 oras bago ang alas 4, may mga binabago siya sa speech dahil gusto niyang maging perpekto ito. Hindi sobrang haba o hindi sobrang iksi at naisama lahat ng kailangang maiulat. Sa kung ano naman yung hihintayin natin sa speech, nang tanungin ng Pangulo kung may mababanggit ba tungkol sa korupsyon, ang sabi niya, abangan ang susunod na kabanata. Isa yan sa mga inaasahan natin, lalo't kay PBBM na rin ang galing na yung SONA ay ulat niya sa bayan sa mga nangyari sa bansa mula nung huli niyang SONA. At ang pinakamainit sa SONA ng Pangulo last year, ang pag-call out niya, ang pagsasabing mahiya naman kayo sa mga opisyal na dawit sa anomalya sa flood control projects. Ang susundan natin, ano ang update sa investigasyon, ikinasa at kamusta ang mga kaso na nakatakdang isampa. Kung maaalala, 65 individual ang inirekomenda na binuo noon na Independent Commission for Infrastructure o IICI na masampahan ng criminal at administrative charges o sumalang sa mas malalim pang investigasyon. Kabilang sa listahan ang mga contractors, lawmakers at mga past and present DPWH officials. Isa pa sa asahang marinig sa kanyang SONA ay yung mga naging hakbang ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa Middle East, partikular ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sabi ng Pangulo, ipaalam niya sa publiko ang mga nagawa ng administrasyon sa harap na ng sinabi niyang very difficult period in our history. Posibleng kabilang sa mailatag ang pagbibigay ng ayuda sa transport sector. At ang kailan lang ay pagbibigay ng 2,000 pisong assistance para sa piling sektor. Bago naman ang SONA, naglabas ng video ang Malacanang tampok si First Lady Liza Araneta Marcos. Ipinakita rito ang mga programa ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Cheryl, gaya nung nakaraang taon, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa Batasan. Dito sa North Wing, kung mapapansin nyo sa aking likuran, wala na yung red carpet. Wala rin mga gagarbong dekorasyon. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.
Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Hola, nandito nga tayo ngayon sa Batasan Pambansa, North Wing. Usually sa South Wing tayo for the VIPs na dumadaan doon. Pero this year, napansin nga natin kahit early on, wala pa masyadong mga personalities at mga leaders na dumadaan. Dahil na nga rin isa sa mga statement ngayong taon sa ikalimang SONA ni President Bongbong Marcos, walang red carpet. Kumbaga, flex culture is out at simplicity is in. Yan yung mga binabantayan natin dito, pagdating ng mga personalities, come in an hour or two. At syempre, yan din yung mensahe nga na talagang ibinibida ngayong taon para iwasan ang sobrang bonggang fashion statement at magsuot nga lang ng simpleng kasuotan. Pero nasunod nga ba ito? So far, wala pa tayong mga over the top na nakikita rito. Pero may mga magagandang mga looks na rin tayo at syempre mga statement outfits na nakita sa ibang mga leader na pinost na rin syempre sa kanilang social media. Kanina kang umaga sa Senate, nakita natin si Senator Risa Hontiveros dumalo sa second regular session suot ang Joe Rubio creation na blue-gray terno. Ang kasuotan ay may palumuti na freshwater pearls at inukit na nakar shells. Agupansin naman ng minority senators na nagsuot ng itim na Filipiniana kabilang si Senator Ivy Marcos, magkapatid na Senator Alan Peter at Pia Cayetano at si Senator Loren Regarda rin. Pero hindi rin syempre, gaya nga nasabi ko kanina, na wala ang ilan na nagpasyang magbigay ng fashion statement. Statement terno ang suot ni Kabataan Representative Attorney Reneco at Kabataan Party List UST spokesperson Guest Raven Raceles. Dinisenyo ang mga ito ng artist mula Panday, Sining, UP Diliman, Sofia Kabugoy at Gaya Mauricio. Sa SONA, hindi naman po pinagbabawal ang over the top. Hindi lang talaga ito encourage at talagang ngayon nga sa lahat ng nangyayaring issue sa ating bayan, talagang mas maganda na they read the room at hindi maging out of touch. So far, isa rin sa mga nakikita nating trend, sa mga nakausap nating personality at mga leader na darating dito, ang pagsuot ng mga archival o ang pag-rewear. Kumbaga yung mga dati nila mga terno ay ngayon na po nila isusuot. At syempre mamaya-maya pagdating nila, abangan nyo yung update sa atin dito sa 1PH dahil ibibigay namin sa inyo yan blow by blow kung sino-sino na nga yung mga nakausap natin dito sa North Wing na darating. But yan muna ang latest mula rito. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. Tunghayan po ang aming special coverage sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon. Sanib puwersa ang 1PH, 1 News, News 5 at True FM na maghahatid sa inyo ng latest sa ulat sa bayan ng Pangulo. Yan ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.